pagpapakain sa 5,000. Tingnan po natin itong aral na makikita ho natin sa pagpapakain sa 5,000. Bumalik kay Jesus sa mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumating at umalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng konti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang ang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya mga alagad at ang sabi, ilang puok na ito o ilang na puok ito at malapit ng lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at sa bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Ang tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo ang wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng mandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at binigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pira-pirasong tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 bakol sa mga nagsikain. 5,000 ang mga lalaki. Kuya Bert, Ate Cora, dito ho sa binasa kong ito, sa pagpapakain dito sa 5,000 na ito, isda lamang na konti at saka yung tinapay. Sa 5,000 katao na ito, sa kokonting yun, maaring isipin natin, paano ba ito nangyari? Magagawa ito ng Panginoon, bakit hindi? Amen. Pero sa ngayon, kung tayo bilang tao, magtataka tayo rito. Ang nakikita ko rito, Kuya Berte, ang tao pala, lalo na sa kasaysayan ng daigdig, kahit na maging triple pa ang populasyon ng daigdig, kung ang bawat isang tao lang pala ay marunong magbahagi sa kanyang kapwa, ng kanyang kayamanan, wala palang magugutom dito. Amen. Dito ipinakikita, Kuya Bert, ang aral ng ating Panginoon na kinakailangan ang tao ay marunong na magbahagi sapagkat pinagpira-piraso ang tinapay. Ano po ang inyo pang nakikitang maganda rito na aral ng ating Panginoon para sa kasaysayan ng tao sa kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos? Alam mo, Kuya Min, napakaganda ng binasa mo, no? Mahaba pero siksik na ng mga aral. Una, nag-alala ang Panginoon sa kanyang mga alagad dahil pagod na rin sila no? Nakikita niyang sa araw at gabing kasama niya, napapagod na rin itong mga alagad niya. Kaya sabi niya, pumunta tayo sa isang ilang na lugar upang kahit papano'y makapagpahinga kayo. Alam mo, Kuya, ganito napakasarap. Ang lahat ng naglilingkod sa Diyos ay tinitingnan niya ang kanilang kapakanan. Amen. Kaya nga kung minsan hindi mo masabi, sa ating paglilingkod sa Kanya, laging nakatingin ang Diyos para sa ating kabutihan. No? So, ang karamihan lang, kung minsan tinatawag na sila, ang nangyayari, humihindi sila. Hindi nila alam na kung ikaw ay tinawag at susunod sa Diyos, ang lahat ng iyong kapakanan, ang iyong kabutihan,
ang para sa iyong kabutihan ang laging nasa sa isip ng Diyos. Katulad ng 50,000 na ito, no? At masasabi lamang natin na mahigit pa kasi hindi kabilang dito yung bata hindi kabilang dito babae, puro lalaki lang yan no? At kung makikita mo rito, Kuya Min, nahabag din ng Diyos, no, sa kanila dahil sunod ng sunod, iniiwasanan niya, pero hinahanap pa rin siya at nauna pa nga silang dumating doon sa ilang na binalak nilang puntahan. No? Dito mo makikita kung gaano karubdob na sabik ang mga tao, lalo na sa mga ngaral. Kaya nga sabi ng Panginoon, para silang mga tupang walang pastor. Kuya, sa buhay natin ngayon, lalo't higit sa mga pangyayaring ito, nagpapasalamat tayo na nagagamit tayo upang ang mga nauuhaw na walang pastor na ito ay ating i-guide o magkaroon ng patnubay, no? Ang isa pang maganda rito, Kuya, na aral na ipahiwatig ng Diyos, na sana kapag may dumating na problema, huwag mong tuturuan ng Diyos. Yes. Tulad nito, tinuruan niya tinuruan ng mga alagad ang Panginoon. Dumidilim na po. Utusan na ninyo yung mga tao upang umalis. Kasi marunong pa sila sa Diyos. Yun ang huwag natin gagawin. Huwag tayong marunong pa sa Diyos. Isipin natin ang kabutihan para sa ating kapwa. Kaya ang sabi niya, sabi sa kanila ng ating Panginoon, kayo ang magbibigay ng kanilang makakain. Kuya, siguro nataranta itong 12 no? Paano mangyayari yun? Ganon tayo Kapag meron ng dumarating na problema, lalo tigit lalapit sa atin ang ating kapwa, natataranta tayo Hindi natin alam, nakasama natin ang Panginoon, na isang guni natin sa Kanya, na tumawag tayo sa Kanya. Bagamat hindi nagsalita ang mga alagad niya, anong sabi niya? Paupuin niyo sila. Yes. Anong meron kayo? Sa ibang ebanghelista, Kuya, ang may-ari ng 5 tinapay at 2 isda ay isang bata. Siguro ito'y pinabaon na ng kanyang mga magulang. Pero hindi hinintindi nung bata yung kanyang sarili. Yes. Ibinigay niya nung hiningi ng mga alagad ng ating Panginoon. Buong puso. Hindi niya inintindi na siya'y magugutom, kundi taos-pusong ibinigay niya yung baon niyang 5 tinapay at 2 isda. At doon mo makikita, Kuya Min, kung anong milagro ang nangyari. Tayo, lagi tayong nananalangin, tumatawag, seryoso. Pero nakita naman natin ng Panginoon, nung mahawakan niya ang 2 isda at 5 tinapay, tumingala at kagad nagpasalamat. Tayo hindi Kung minsan humihingi tayo naibigay na, hindi pa tayo nagpapasalamat Ito ang kaya kung minsan, Kuya Min, dapat kung ano man ang hingin natin sa Diyos, pasalamatan na natin kagad ang Diyos bago nating sabihin sa Kanya yung ibibigay niya at hinihingi natin. Ganito ang Panginoon. Nagpasalamat siya. Tumingala at nagpasalamat. At pagkatapos, ibinigay niya yung sa kanyang mga alagad at ipinamigay ng mga alagad ang mga tinapay na nanggaling sa milagrong ginawa ng ating Panginoon. Sabi mo nga kanina, hanggang ngayon, nangyayari ito, Kuya. Amen. Kailan lamang
ay nagpunta tayo. Pumunta si Mama Mary kila Ate Inda at saka kay Kuya din. No? Doon sa kanilang bahay ang Panginoon at saka si Mama Mary. Nagtataka sila eh. Bakit ang dami natin eh? Parang hindi nababawasan yung pagkain eh. Oh, praise Mismong sila nagtaka eh. Kaya kung makikita mo, Kuya Men, ang pangyayaring ito, hindi lamang noon nangyayari. Hanggang ngayon, Amen. patuloy na nangyayari. Alam mo, Kuya, sa isang pangyayari, kailangan lamang nating maglingkod, sumunod, manalig, at manampalataya sa Diyos